naglilingkod sa inyo. Sa unang hirit, unang-una ka. Sa unang hirit, serbisyong totoo ang nagsalang hirit. Ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit, mangunguna ka. Good morning, ladies. Good morning. Ngayon po ay September 5 at Monday. Live kami. Pasok po tayo. Bangon na, gising na. At tumutok sa tambay na dito sa unang hirit para sa mga balita at impormasyon na siyempre kukumpleto lagi sa inyo umaga. Good morning po mga kapuso. Good morning. Still counting. Pero countdown din tayo sa Pasko. 111 days na lamang po at Pasko na tayo. Uy, ramdam ko na talaga. Kayo ba nararamdaman nyo na ba ang paglamig ng bawat umaga? Hudyat na po yan na malapit na nating maramdaman ang Simoy Pasko. Yes, at isa na sa inaabangan nating masasayang sandali tuwing Kapaskuhan ang pagbibigayan ng mga regalo. Malaki man yan o maliit, ako swak na swak yan kung bukal naman sa puso ang pagbigay natin. May regalo na ako ha, sa inyo. Talaga yan, Mars? Advance na advance. Sobra. Pero para mas maging kaaya-aya ang mga regalong yan, mainam na balutan yan ng magandang gift wrapper. Kaya ngayong umaga, papasyalan natin nila Monica at R&R ng isang paggawa ng gift wrapper. Lahat kami dito na-excite. Nakita namin. Oo, pinag-usapan namin. Parang first time ba natin nag-feature nito? I mean, first time pa pala tayo nag-feature after 11 years. Di ba, pakita nila sa atin ang mga mausong designs ngayong Christmas season. Kaya tambay lang at sigurado magiging makulay ang inyong umaga. Pero bago tayo mag-gift wrap, narito ko na mga balitang dapat yung malaman sa ating top hirit. Ulang panahon muna tayo, nalusaw ng binabatayang shallow low pressure area sa may Visayas. Pero ay sa pag-asa, patuloy pa rin daw na makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan ang Southern Luzon at maging ang Visayas. Yan ay dahil pa rin sa hanging habagat na nakaka-apekto sa lugar. Habang ang nalalabing bahagi ng bansa magiging bahagyang maulap na ang mga papawiri na may posibilidad ng mahinang pag-ulan. Kaya naman alamin natin ang update sa shallow low pressure area mula kay Sunny Paharilla, weather forecast ng Pag-asa. Sunny, good morning! Yes, magandang umaga po, Igan. Magandang umaga din po sa atin pong mga taga-subaybay. So nalusaw na yan, pero may epekto pa rin ba sa habagat? Opo, yung ano po natin, yung tinatawag nating weather system ngayon ay tinatawag na monsoon trough. Yung trough po, ito yung extended area ng low pressure. Mayroon po kasi tayong dalawang bagyo dyan na nakakapikto. Kaya yung ating mga shallow low pressure areas kahapon na naiulat, ito'y higop or naanod, natunaw, papunta po dito sa dalawang bagyo, itong tropical storm Nuro at saka yung si Salas. So, pero yung area na yan, ito yung tinatawag natin, nagiging point of convergence, doon po dumadaloy o nagsasalubungan yung ating pong southwest monsoon at then sa ating prevailing na winds po dyan na tinatawag natin na easterly wind. So, ito yung nagdadala ngayon ng mga kaulapan, makapal na kaulapan o nagiging cause ng kapal na kaulapan dito nga sa Visayas area and then dito kasali na po yung Southern Luzon. But other than that, dito po sa Central at Northern Luzon ay partly cloudy lamang po tayo. Bagamat hindi ganun ka pulo-pulo lamang or isolated rain showers and thunderstorms, ay pagka nagkaroon naman din tayo ng thunderstorms ay mga series of thunderstorms po yon. So, although hindi matagalan, pero medyo buhos talaga tulad po ng nangyari kahapon. Yun po ang karakteristik talaga ng ating, kasi basa na nga yun ang ating atmosphere, masyado marami yung ating natawag na atmospheric moisture. Kaya malalaking kaulapan po yung nadidevelop. So magiging maulan pa rin sa Metro Manila ngayong maghapon? Hindi naman po, ina-expect lamang po natin na kung magkakaroon tayo ng pagulan sa mamayang hapon pa po.
Yung thunderstorm po uli, yung ating yung isolated thunderstorm. But pagka nakabuhos yun nga ay kahapon nagtala tayo ng 68 millimeters of rainfall, medyo mataas po yun. Okay. At wala pang namumong sama na sa paligid natin? Wala po. Medyo malakas itong dalawang system na to. Nahihigop niya papunta doon. Meron tayong dalawang namatan nga nung for the past days. Pero naanod din po at napunta lang dito sa ating dalawang bagyo na nandito sa malayong hilagang silang bahagi po ng ating bansa. Okay, maraming salamat. Sunny Paharilya po ng Pag-asa. Simula ng araw, ipatutupad na ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang isang buwang pagtigil ng mga isinasagawang road reblocking at pipe laying sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Ito ay para maibsan ang matinding daloy ng trapiko gaya ng sa EDSA at sa Commonwealth Avenue. Ang kautosang ito ay bunso ng inaasang mga malalakas na bagyo makakapekto sa bansa. Ngayong buwan, base na rin sa forecast ng Pag-asa. Kaya sa pulong ng MMDA sa DPWH at mga water utilities, dapat kasunduan na tigil muna ang mga pag-uukay at bibigyan sila na hanggang ngayong araw para tapusin ang lahat ng mga pagsasaayos. Ang hindi makatapos sa isinasagawang construction sa takdang oras, maaari ng patawan ng parusa ang mga kontraktor at posibleng pagmultahin mula mahigit 1,000 piso hanggang 25,000 piso. Pero pagpasok naman na Oktubre, pwede na uli raw ituloy ang mga road construction projects. Sa gabi, dagdagan nyo naman yung pasabi, yung warning device nyo. Nakalagay pero hindi umiilaw eh. Tsaka minsan may batong malaki lang nakalagay doon sa Bubulagaan lang sa'yo eh. Oo, bababangga ka talaga. Ba't nga ba ngayon ang napilin ng panahon? Ang dami kasi yan eh. Sa tag-ulan pa, no? Sa tag-ulan. Long weekend. Tapos kaso, sinabayan ng malakas na ulan. So na-delay lang siguro. Na-delay na. Kasi umulan, dumaan ang mga sakyan, nasira, gagawin nila, panahon talaga ng tag-ulan pa rin. Pero usual yan, di ba, sa construction, hindi nyo napapansin. Parang pag tag-ulan sila talaga, nagbubungka. Hindi napapansin ko, mahina kalsada. Summer na lang. Palit ng palit. Asfalto lang ng asfalto talaga. Wala kasi nasisira ang kalsada pag summer. Tama. Ngayon, ang napansin ko, konkreto yung ginagamit nila ngayon. Maybe that's why, ang tagal din bago matuyo. Yes. Kasi semento siya eh. Pag asfalto, kaya ina-asfalto pa kasi mas mabilis yung natutuyo. Ito mas matagal. Actually, sa EDSA, mo yung lubak talagang supposedly tuloy-tuloy eh. Diba? Tuloy-tuloy. Pero Main road pa naman delikado yan. eh. Sayang naman. Kasi yun nga yung mabibigat ng mga truck. Especially Guadalupe area. Alright, sa ibang balita, na-contact na raw ng Department of Foreign Affairs ang isa sa 4 na Pinay OFW na nagtatrabaho sa pamangkin ni Libyan leader Muammar Gaddafi. Ayon kay DFA spokesman Raul Hernandez, nakausap na ni Undersecretary Rafael Segui sa telepono ang isa sa 4. Maayos daw po ang lagay nila at nagpahiwatig ng kagustuhang umuwi na sa Pilipinas. Pagtitiyak ng mga otoridad, gagawin nila ang lahat para ligtas na mapauwi ang mga Pinoy gamit ang mga diplomatic channels. Ayon naman kay Jenny Rivera, ang kapatid ni Diana Jill, na isa po sa mga Pinoy na kasambahay ng pamangkin ni Gaddafi, nakausap na rin niya ang kapatid sa telepono. Nagkwento pa ito sa kanya na may ilang kaguluhan pa rin daw na naitatala sa kanilang lugar. Takot din daw ang mga ito dahil wala pa rin kasiguraduhan ang kanilang kaligtasan doon. Noong 1 linggo lang, personal nang dumulog si Jenny kay Vice President Jejo Marbinay para humingi ng tulong sa sitwasyon. Samantala, umani naman ng positibong reaksyon ang bahagyang pagluluwag ng Philippine Overseas Employment Administration o POEA kaugnay po yan ng deployment sa Iraq at Afghanistan. Ibig sabihin po niyan, ng partial lifting ng deployment ban, hahayaan ng manatili sa mga naturang bansa ang mga Pinoy na nagtatrabaho sa mga pasilidad ng Amerika. Bawal pa rin po ang pagpapadala ng mga bagong recruit na OFW sa dalawang bansa, pero hahayaan ng bumalik doon ang mga dati nang nagtrabaho. Kaya ang mahigit 7,000 OFW na nagtatrabaho sa Iraq at Afghanistan, ikinatuwa ang bagong kautusan. Serbisyo publiko muna tayo mga kapuso sa mga may transaksyon po ngayon sa US Embassy. Ipagpaliban niyo muna ang inyong pagpunta sa embassy. Sarado po kasi ngayong araw ang embahada bilang pag-obserba sa Labor Day sa Amerika. Bukod sa US Embassy, sarado rin ang ilang affiliated offices ng embahada. Muli namang magbubukas sa embahada sa araw ng Martes. At pasadahan natin ang mga aksyong balita sa mga ito. Narito na ang Ronda Reports. May nakumbiska na naman kilo-kilong binigyan ang double dead na karne sa kanto ng Recto at Dagupan Street. Kanina madaling araw, dadalhin sana mga umano'y botsang karne sa Divisoria para ibenta.
Yan ang road report ni Salima Refran. Salima! Igan, halos kalahating tonelada na naman ng double dead na karne ang nasabat ng Manila Veterinary Inspection Board sa Maynila kanina madaling araw. Ito na ikalawang malaki ang huli ng Manila VIB ng karneng botsa sa loob lamang ng 3 araw. Mula sa isang tip, nasamsam ng mga otoridad ang 400 kilo ng botsa sa isang pedicab na dadalhin sana sa Divisoria. Kwento ng pedicab driver, pinara raw siya ng isang lalaki na sakay ng isang taxi at inutusan na ihatid sa Divisoria ang karne. Git ng driver, hindi daw niya alam na botsa na ang karneng dala-dala niya. Nangako naman ito makikipagtulungan sa mga otoridad upang matukoy ang mga nasa likod ng pagbebenta ng hot meat. Nakayelo pa ang botsa, nakapuna po ng may kilo-kilo ring karneng nakaminudo